Mayroon tayong 8 karera sa MetroTurf, October 11, 2023. Makikita ninyo sa screen ngayon yung line-up. Bagamat medyo konti yung tatakbo bawat karera, asahan ninyo exciting pa rin yan. Nilagay ko dyan yung summary ng mga listahan ng mga karera natin. Kasi tama yung iba dyan, wala naman magaling sa karera. Kaya ako, pumipili lang ako ng karerang tatayaan ko. Isang paraan dyan para malaman nyo kung saan kayo tataya, magprepara kayo nung parang summary nung lahat ng karera sa araw na ito. Halimbawa, kaya ako, palagi akong tumatama sa rating based 16 to 21. Meron dyan dalawang karera magkasunod. Palagay ko yan, dyan tataya ako ng double na medyo malaki. Kasi yung ibang karera, barya-barya lang tinataya ako. Yung mga hindi ako komportable tayaan o kaya minsan pass ako dyan. So start na tayo, race number 1. Gaya ng dati, ina-arrange natin yan according to running style. Kung sino yung mauna sa kanila. Dito, mauna na dyan. Positive ako, yung Malabon King. Meron man dyan medyo manggulo sa harapan. Siguro si Summerlin yun. Pero puro barrier naman yung tinatakbuhan yan. Hindi pa nagpakita ng magandang record yan. Base dun sa data ko kaya ang unang pili ko Malabon King. Yung susunod kong kukunin dyan, yung numero 2 na Rock to the East. Kasi bagamat lately hindi maganda yung mga takbo niya, meron mga magandang pace lines yan na at par dito sa mga kasali ngayon na kalaban ni Malabon King. Race 2 tayo. Palaging ang basehan ko dyan, sino mauuna. Pace wins the race, ika nga. Mauna si Success of Times. Alam naman natin kung bumandera yung kabayo na yan, medyo ang hirap habulin. Pero ang best time kasi na kay Ala Sabon. Bagamat best time yan, hindi porke may best time yung kabayo na nakikita niyo sa ibang programa, yun na yung tatayaan nyo. Hindi. Kailangan nasa recent condition, tsaka pace ng karera, tsaka kung saan manggagaling, post position, ika nga. So dito, ang una kong pipiliin, yung numero 3 na Solomo Eni. Maganda kasi yung pinapakita niyan. Pangalawa, yung grupo niya, mabibigat naman ang kinalaban niyan. Ang second pick ko, yung numero 5 na Telbel. Bagamat karamihan ng tinatakbo niyan barrier, lumalaban sa mga stakes race po yan. Kaya yan ang second pick ko, yung Telbel. At isasama ko syempre, dahil nga parating nasa harapan yan, hindi natin alam kung kailan makakatapos, yung numero 6 na Success of Times. Race number 3. Dito alam naman natin nasa harapan palagi si Advance Party. Pero ang una kong pipiliin dyan, dalawa lang pipiliin ko dito kasi ilan lang sila, 6 lang Ang una kong pick dyan, yung Doña Chichay. Alam ko makakasabay naman yan, tsaka kaya niyang lampasan yan si Advance Party. Base na rin sa kanyang maximum time. Yung T-Max pala, yan yung time na nakukuha niya base sa IRA na binibigay. Medyo complicated pero magkakaroon tayo ng explanation dyan na hiwalay na video base sa mga statistics na nakikita nyo.
So yan ang unang pili ko, Doña Chichay. Pangalawa ko, isa ring di bandera na palaging nakikita ko, palaging laban, si Double Happiness. Race number 4. 7 kabayo ang maglalaban. Tsaka may banderang matibay dito, yung iikot lang. Bangmat siya ang mauuna, ang una kong pipiliin dito yung nagpanalo recently na si Beatrius. Ang second pick ko naman, pangalawa sa may best time at maganda ang aire, kahit na nanggagaling siya sa bandang midfield o kaya sa likuran. Second pick ko si Ken Rarabel. Pangatlo na lang si Iikot lang. So yung mga pangatlong picks ko, pwede nyo pong alisin yan. Depende na lang kung kursunada din ninyo. So di sama nyo. Race number 5. Again, arranged by running style. Mauna talaga dyan si Mr. Manilenial. Nandun din si Sun Moon Lake, pero tingin ko kaya nang tumagal dyan ni Mr. Manilenial. Pero ang unang pick ko dyan, si Call to Honor. Kasi medyo mabibigat din kinalaban yan. Although galing ng rating base 610 yan, umakyat ang umakyat. Tingin ko yung kabayong ito may mga natatago pa. Kaya yan ang unang pick ko, Call to Honor. Ang segunda ko yung laging tumatakbo lately na kinakapos lang ng remate. Pero kahit 1-2, tingin ko may laban dyan yung numero 3 na El Mundo. Pangatlo ko na rin yung Mr. Manilenial kasi may hirapan silang habulin yan dyan. Race number 6. Again, 6 runners lang. Ibibigay ko sana dito, dalawa lang Pero kung nakikita nyo berde, ibig sabihin galing sa mataas na grupo yan Hindi naman yung pinakahuli, no? Ibig sabihin yung mga kinalaban niya sa huling 6 na takbo, more on the upper group. Ang unang pili ko dito, yung I'll Be There. Pili ko po dati yan 2 beses na. Siguro minamalas lang o out to run lang siya. Pero dito tingin ko kaya na niya yan. Pangalawang pick ko, yung kapapanalo lamang na dehado yata nanalo ito, yung numero 6 kasi consistent siya. Ang pangatlong pili ko dyan, yung numero 1 na Tatler Story, kasi nga bandera siya. Hindi naman kaya habulin nung 3. Palagay ko posible makadihado, pero tsamba lang. Kaya pangatlo ko lang siya. Race number 7. Hindi napapakita ng buo, pero ang pick ko dito, yung numero, pwede ko pala i-scroll. Ay hindi, ayaw Ang pick ko dito yung numero 7 na Blue Mist. Tignan nyo na lang po, pasensya na Hindi ko na capture yung iba kasi akala ko ganun lang kahaba yung karera. Hanggang shampoo yan. Yung dalawa, si Catherine tsaka si Double Strike, hindi nakuha Pagpamanhin na lang po ninyo. Pero ang unang pick ko dyan, yung number 7 na si Blue Mist. Ang second pick ko, si Bonnie Avenue. At ang third pick ko dito, yung numero 6 na hindi nakikita dyan, pero malalakas na grupo kinakalaban yan, si Catherine. Last race po tayo, ganun din, hindi nakikita. Kasi yun nga kaya minsan ayoko ng real time. Real time kasi ito Kung ano lang yung nahagip nung screen recording, yun ang napapakita siya nga po pala, baka later on kapag may mga karera na malalaki,
Katulad niya na next racing natin yung Trainers Festival. So doon, according to our friend Mr. Vince Trinidad, ang karera na yon ay open group. So ibig sabihin galing sa iba-ibang grupo, kaya sigurado exciting yon at magkakadehaduhan yan. Yung nakaraang Don Juan kasi rating base ginamit nila eh. Kaya yamado yun. Ina-expect ng iba, dehado. Pero gumanda lang yung winner take all niya tsaka pick 6 dahil natalo yung mga malayo ang benta. So dito sa race 8, ang unang pili ko yung natip ko na rin nung una na akala ko mananalo na, Smiling Lady ang tip ko dyan, primera. And then although tinalo niya sa karera na yun yung Sinag, pero tingin ko alam na ng jockey ng Sinag ngayon kung ano gagawin niya, kaya yan ang second pick ko. At ang third pick ko yung hindi nakikita masyado na abakada. Pandihado ko yan. So good luck po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel. Thank you.